What is up guys? Yung video natin today is about house improvement permit application kasi makapag-apply na kami ng minor renovation permit. So yung process pala ng pag-apply ng renovation permit in our case, yung sa minor renovation permit is that you need to, of course, submit lahat ng requirements na kailangan for minor renovation. And then maghihintay ka na ma-approve yung application mo. They will send a text message kapag ka-approve na siya, and then kailangan mong balikan yung form sa kanila kunin dito sa admin office din ng Alpine. And then pupunta ka ng APEC office kasi doon ka magbabayad for the payment ng house improvement application. Na sa case namin for minor is 5,250 yung binayaran doon mismo sa APEC Homes office na nasa harapan ng SM Pampanga. So tinanong ko kung pwedeng online. Hindi rin daw nila, pwede naman nata online pero hindi nila sinasuggest kasi kailangan pa rin kunin yung resibo sa APEC Homes office, which is doon pa rin sa harapan ng SM Pampanga yan. So kailangan mo pa rin talaga magpunta. So doon na lang kami nagbayad sa mismong APEC Homes office din para diretso na. After that, kailangan mong ibalik yung form dito sa kanila, sa Alpine, sa admin office ng Alpine, and then one photocopy ng resibo na binigay sa'yo doon sa payment mo ng minor renovation fee. By the way, hindi ko alam kung makikita sa video pero umuulan ngayon. Medyo lumalakas ang ulan pero fortunately wala namang anything na tumutulo dito. Tuyo pa rin dito sa baba. So good thing. And sana kahit na malakas yung ulan, hindi talaga siya tumutulo. By the way, yung requirements, kasama yan actually sa ibibigay sa inyo upon turnover ng unit. So pagka na turnover na, kukunin nyo na yung susi. Kasama sa mga papel na bibigay sa inyo is yung listahan ng requirements for renovation permits and pag-apply ng tubig at kuryente. But for minor renovation, nilalagay ko siya dito sa video para makita nyo rin, magka-idea kayo kung ano yung mga kailangan for minor renovation. Okay, so let's talk about the timeline naman nung pag-apply namin ng minor renovation. Nag-submit kami ng requirements ng last week actually, March 1. March 8 ngayon. So March 1, nag-submit kami ng requirements, and then by March 5, Wednesday, nag-text na sila saying that the application has been approved. So, pwede nang kunin yung form sa kanila and then pupunta ng APEC office para magbayad. Nung kailangan bayaran, which is 5,250, 5,000 dun sa construction bond and 250 yung application fee or processing fee, kung ano man tawag nila dun. So, yung 5,000 is refundable and then yung 250 is wala na, bayad na yun sa application. So, and then today is March 8. Nabayaran na namin siya sa APEC office and then bumalik kami dito para ma-process yung mismong permit, which is yung tarp na kulay blue na merong minor. Ayun, so lumalakas yung ulan pero hopefully okay pa rin yung sun. But anyways, add ko lang din na yung minor renovation permit is only valid for 3 months from the date na binigay yung minor renovation permit na tarp. Pero I think, hindi ko siya natanong kanina, pero I think merong nakapagsabi na pwede mo siyang i-extend for 2 months yata, ganun. Pero yun na, hindi ako sigurado kasi hindi ko siya naitanong to confirm kung pwede mo siyang i-extend for free or kung may bayad. But I know you can extend it. Sa end ko kasi, for sure, ipapa-extend ko yung validity ng renovation permit ko kasi yung plano ko sa renovation nito is hindi isang bagsakan na papagawa siya for minor renovation ng isahan kasi budget-wise hindi pa kumpleto. So ang gagawin ko is, ang ginawa ko is actually pinrovide ko na lahat ng plano, of course, para isahan na lang yung pagsasubmit ng permit and building plans pa-isa-isa or paunti-unti. So for example, uunahin yung kisame and partition. And then, pagka may budget na ulit, and then move on dun sa ibang mga plano for renovation dito sa bahay, especially yung sa likod. So, pwedeng ipasara yung likod following the rules na binigay nila na kailangan merong ventilations sa likod pa rin. Though, yun nga, gusto ko siyang ipasara kasi kagaya nito, pag umuulan, yung kusina kasi ilalagay ko sa likod. So, pag umuulan,
mahirap na ako magluto and maghugas ng pinggan kapag umuulan kasi mababasa, di ba? So yun, ipapasara ko yung likod and then magpapalagay muna ako ng temporary dito, parang canopy or lona. And then dito, of course, ceiling and partition, turong partition. And then pipinturahan yung walls ng unit. So probably by next week or next week, umpisan ko yung pagpintura siguro, and then the ceiling as well. So yung plan ko dito is yung kaya kong gagawin ko muna para makatipid ng konti sa labor kahit papano. So yung materials na lang muna yung gagastusin ko, and then for labor, since yung mga alam kong gawin ako yung gagawa, so makakatipid ng konti sa labor. So anyways, yung about sa plano, share ko na rin. Actually, I think tinatanggap nila kahit sketch lang, ito-drawing nyo siya sa bond paper, yung building plans na ipapasa nyo. Pero ako yung ginawa ko is meron akong nahanap na website na pwedeng nyong gamitin, na madali lang siyang gamitin actually sa paggawa ng mga building plans, and then nilabelan ko na lang kung ano kung para saan yung mga guhit na to, para saan yung ganto ganyan, and ano yung mga plano pa dun sa drawing na sinubmit ko, of course. So iwan ko sa description na lang yung link kung saan yun magagawa. Hopefully makatulong. So yun, medyo masakit sa bulsang pagpaparenovate ng bahay, kaya as much as possible, dinidiskartehan ko siya kung paano makakatipid-tipid. And kung napadaan ka dito sa video and meron kang suggestions on how we can do that, of course, you can share that through the comment section below. I will continue on documenting yung process namin hanggang sa mapagawa itong unit, maparenovate siya fully, and then makalipat na rin. So if you wanna see that and more of this, of course, subscribe, alam nyo na yan. And yun lang for this video. Salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta, and I'll see you on the next one. Peace!